Ngayong araw mga kabayan, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang trabaho ko dito sa bansang Greenland. Alam niyo ba dito mga kabayan, habang ako ay nagtatrabaho, nai-enjoy ko dito yung lugar dahil tahimik, presko yung hangin, maganda ang paligid. Alam niyo ba dito sa bansang Greenland mga kabayan, dito ko lang na-experience ang makasakay ng helicopter sa itaas ng nagiyilong lugar at makasakay ng barko sa nagiyilong dagat. Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat mga kabayan kung saan man kayo naroroon. Ngayong araw mga kabayan ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung trabaho ko dito sa bansang Greenland. Dito mga kabayan, habang ako ay nagsasalita, ipapakita ko sa inyo itong aking lugar dito sa bansang Greenland. Kasama ko pala itong dalawang Pilipinong na bago. Bali itong time na to ay pinasyal ko sila dito sa mall kasi nga gusto doon nila mag-grocery. So dito sa bansang Greenland mga kabayan ay mahirap dito ang maglakad-lakad lalo na sa malamig na panahon. Pero itong time na to ay medyo may init siya at saka medyo malakas lang yung hangin. Dito naman kasi sa Greenland, pagka hindi lang malakas lang hangin kahit malamig yung panahon ay kayang-kaya mo lang dahil nga pwede ka naman makapagsuot ng mga jacket dito na makakapal, mga medyas. So ito ay isa sa mga nadadaanan namin dito. Tuwing linggo lang kasi kami dito o Sabado ng hapon makapunta dito sa city. Ang city pala sa amin ay medyo malapit lang naman, pwede na siyang lakarin. Nasa 20 minutes lang or 15 minutes kung gusto mo mag-shortcut. Pero pag sasakyan naman yung gamit mo ay nasa 7 to 8 minutes lang. So dito sa Greenland mga kabayan ay hindi mo magagamit yung sasakyan dito pag pupunta ka sa ibang lugar. Magagamit mo lang yung sasakyan ay dito lamang sa isang lugar kasi nga walang konektadong kalsada dito. So ito nga pala mga kabayan ang trabaho ko sa bansang Greenland. Ako nga pala ay isang building electrician. Gumagawa kami dito ng mga bahay. Bali kami nga pala ang nag-wiring dito. So iba yung wiring nila dito mga kabayan kumpara sa wiring natin sa Pilipinas. Dito sa kanila naman iba din yung drawing kasi nga Danish ang priority dito na lingwahe. Kaya nakasulat siya sa Danish. Sobrang hirap nga nung dumating ko dito. Ay hindi ako marunong magbasa ng mga plano nila dahil nakasulat ito sa Danish. Kaya kailangan mo pang i-download ang translator. Itong time na to mga kabayan ay nakasakay ako dito sa barko kung saan ay first time kong makita itong naglalakihang mga yelo. Dahil nga sa dikit-dikit na ito ay pwede kang makapatong dyan, makatalon hanggang makapunta ka doon sa dulo. Alam niyo ba itong time na to ay summer na pero ganyan pa rin kakapal ang mga yelo dito sa Greenland. Ang Greenland naman kasi ay binubuo ng 80% na yelo ang lugar nito. Kahit sa summer ay hindi matutunaw ang mga yelo sa gitnang bahagi. Pero itong mga ice na to ay matutunaw din ito pagka tuloy-tuloy ang init dito. Pero sa panahon ng winter ay magtitigasan ang mga dagat dito, magyiyelo dahil nga sa sobrang lamig. So balik tayo sa trabaho ko mga kabayan. Alam niyo ba dito na mahirap din dito yung trabaho namin? Lalo na sa panahon ng winter. Lalo na pag nag-uumpisa pa yung building, ay talagang open yung building. At wala ka talagang makukubiran. Pag nagpanahon na ng winter, ay puro snow na at hangin. Swerte na lang dito mga kabayan pag nalagyan na ng takip yung mga bahay, mga bubong, at malagyan ng heater sa loob ay medyo okay na yung pakiramdam mo. Ang problema dito sa amin ay pag nag-uumpisa pa ang building, ay talagang napuprosin yung mga kamay namin, mga dulo ng daliri ay sobrang sakit. Pero kahit ano pa man mga kabayan ay kayang-kaya pa rin namin makasurvive sa lamig. Dahil nga ay may mga paraan naman, may mga gamit kompleto naman kami dito sa mga sinusuot. Kung hindi naman kaya ay meron namang portable na mga heater at pwede kang magpainit habang hindi mo makakaya yung lamig sa labas. Dahil nga dito pag sobrang lamig ay pwede ka namang magpahinga. Alam nyo ba dito sa Greenland, dito ko lang na-experience na hindi ka pinipressure sa trabaho.
Unang-una dito, ang mga trabahante ay importante sa kanila. Dito ko rin nakita na yung mga boss dito pag napunta ng site ay minsan sila na din ang nagtatrabaho pag wala silang ginagawa sa kanilang office. Hindi naman sa nagtatrabaho sila ng buong araw, kundi ay gumagawa din sila ng trabaho. Lalo na pagka napunta sila sa site, hindi ko pa rin narinig sa boss namin ang napagalitan ako dito. Talagang inuuna talaga nila dito ang aming kapakanan at tinatanong kami dito kung okay lang ba kami. May mga time mga kabayan na hindi magustuhan ng boss namin yung ginagawa namin, pero hindi niya ito kusang sinasabi. Ang sinasabi niya lang, okay daw yung ginagawa namin, pero sa susunod ay ganito daw dapat ang gawin namin. Kaya dito ako napahanga sa mga tao dito. Walang problema dito mga kabayan sa trabaho. Ang importante dito ay hindi ka lang magpapakita na nakaupo ka. Dito ang trabaho ay tuloy-tuloy kahit hindi naman mabigat yung trabaho dito. Alam niyo ba mga kabayan, kaming mga Pilipino dito ay nabansagan ng mga lokal dito at mga Danis. Pagka sinabing Pilipino ay lagi nilang nababanggit na mabibilis daw kami. Kaya minsan ay nagpapasabihan kami na dahan-dahan lang daw kaming magtrabaho dahil nagmumukha daw silang mahina. Sa totoo lang mga kabayan, hindi naman kami mabilis magtrabaho. Ang sa amin lamang ay tuloy-tuloy yung trabaho namin at may nakikita. May pagkakataon pa nga na inawat na kami ng safety officer dahil nga ay hindi kami nagbe-break time. Ginagamit kasi namin yung break time mga kabayan sa pagtatrabaho para malis yung aming oras. Kasi dito mga kabayan, pag ang break time mo ay tinrabaho mo ay ma-add yun sa iyong oras at saka kung gusto mong umuwi ng maaga at pwede rin mag-extend ka hanggat kaya mo. Sa susunod na video mga kabayan ay pag-uusapan naman natin kung magkano yung sahod ko dito. Hanggang dito na lang aking mga video. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para ma-update ka kung may bago akong mga video. Maraming salamat sa laging panonood and God bless po.